ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O aming Diyos na dakila, aming Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat, El Shaddai ang iyong pangalan. Ang Diyos na karapat-dapat namin itaas sa aming buhay, karapat-dapat na sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat minsan pa, O Diyos, sa panibagong buhay at kalakasan na muli namin natanggap sa umagang ito, sa araw na ito. Salamat po, O Diyos, na kung saan muli-muli pinahintulot ang gawain mo dito sa lugar ng Batuan, sa tahanan ng Dumapias, Pamili. Lubin mo, O Diyos, na patuloy mong pagpalain ang tahanan nito, maging ang mga tauhan na nandito sa kanilang nasasakupan. Pagpalain mo higit sa lahat, O Diyos, ang mabuting balita na aming pagsalusaluhan ngayon. Loobin mo, Panginoon, na ito'y magdulot sa aming buhay tungo sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya ngayon pa lang, O Diyos, inaangkin na namin ang 100% katagumpayan ng buhay na magmula sa isang ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At palakpakan natin ang Panginoon. So, ang pagbasa, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 5, talata 21 hanggang 43. Mark 5:21 to 43. Sabi dito, muling tumawid si Jesus sa ibayo, nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkakalipunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan. At ang samo, agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming tao. Nagsiksikan ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon ang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa pagkapagpagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumala o lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao, bakit itinatanong niyo kung sino ang humipo sa iyo? Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibas ay alam ng babae ang nangyari, siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at pinagtatapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin, umuwi ka na, kanatag mo ang iyong kalooban, lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo, patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo abalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro,
at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," nang ibig sabihin, "Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya ay 12 taon na at namanghang lahat. Mahigpit na pinagdiling ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at inuutos niya bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid ko sa Panginoon, purihin at palakpakan natin ang pagkabasa ng mabuting balita. Sige po, pwede na kayong maupo sa biyaya ng ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. Unang-una, muli akong nakabalik dito sa inyo. So, medyo na-delay, nagkaunti ang aming paglalakbay. Kasi bago kami umalis, tinapos muna namin yung aming praise and worship sa office, ano? At tapos ay nagkamali ng tumbok si Brother GB. Dumiretso kami papuntang ano ba yan doon yung papunta doon pa sa Lubok. Sabi ko na, mapapalayo tayo. Balik tayo doon sa Corelia. Kasi di pala niya kabisado yung daanan doon sa Corelia. So yan, doon nahuli kami ng kaunti. Dapat mas maaga pa ang dating namin. So, sa ating pagbasa mga kapatid ko sa Panginoon, ay ating makikita na gumagawa ng himala ang Panginoong Jesus. No? Nagpapagaling siya ng isang babae, 12 taon ang dinudugo at binuhay ang anak ni Jairo na sinasabi na katay na raw. So bakit nga ba gumaling ang babaeng dinudugo at nabuhay ang bata na anak ni Jairo? So maraming ginawa ng pagpapagaling ang ating Panginoon bago pa rito sa ating binasa. Kung basahin natin yung pinaka-verse, chapter 5 ng pinaka-verse 1, makikita natin dyan na pinagaling ng Panginoon Jesus ang isang inaalihan ng demonyo na isang taong maraming masasamang espiritong lumukob sa kanya, umaalipin sa kanya. So, itong taon ito gumaling at pinalayang lubusan. At ito na nga ang kasunod, no? Ang kung saan ang isang tao na may katungkulan, tagapamahala ng sinaguga, na si Jairo ay lumapit sa ating Panginoon at ang ginawa ay hiningi ang kagalingan ng kanyang anak. At ganoon din, makita rin natin yung babaeng dinudugo. Pero ang ating Ebanghelyo talaga, nakapokus yan kay Jairo. No? Sa simula pa lang, kay Jairo talaga nakapokus. Subalit sumingit itong babaeng 12 taon na dinudugo. Kumbaga sa pelikula, extra ang babae ito. So, ngayon, bakit nga, ulitin ko ang katanungan, bakit gumaling ang babaeng dinudugo at nabuhay ang bata na anak ni Jairo? Anong ibig sabihin ito? Bakit? Dahil na-touch o nahipo ang puso ng ating Panginoong Jesucristo. Na-touch siya sa dalawang ito. Amen. Kaya ito ang ating paksa, ang pamagat ng ating pag-usapan ngayon, touching the heart of Jesus. O paghipo o hipuin ang puso ni Jesus. At ito ngayon ang ating mga dapat tatandaan, points to ponder, mga puntos na dapat nating tandaan na ating makikita dito sa ating tinunghayang Ebanghelyo.
unang salita, mga kapatid ko sa Panginoon, na ating makikita sa Ebanghelyo ito, sa ating pagbasa, ay ang salitang pagkilala. Pagkilala o acknowledge. Sabi ito makita, doon pa lang sa simula, ating makikita na kinikilala na nila si Jesus. So ang dalawang karakter, ang main karakter, ang laki si Jairo at ang babaeng dinudugo, ay pareho nilang kinikilala si Jesus. Ina-acknowledge nila si Jesus sa kanilang buhay, na alam nila na kayang bibigyan ng solusyon ang kanilang problema o anong sitwasyon ng buhay na hindi nila gusto. So kinikilala nila si Jesus. Paano nila kinikilala si Jesus? Paano nila kinikilala na ito ang Panginoon, ito na ang taong makakasagot sa kanilang pangangailangan? Dahil sa narinig nila tungkol kay Jesus. Narinig nila sa ating pagbasa, sinasabi doon, narinig nila tungkol kay Jesus, kaya nga anong ginawa niya? Lumapit siya kay Jesus. Amen? Lumapit siya. Bakit siya lumapit? Dahil nga po sa pagkilala niya kung sino si Jesus para sa kanyang buhay. Lumapit sila, pareho silang lumapit, magkakaibang sitwasyon, subalit pareho nilang kinikilala si Jesus. Ganon din si Jairo, na kung saan nabalitaan din niya ang tungkol kay Jesus. Amen po ba? So kinilala nila. At kung ano ang kanilang narinig tungkol kay Jesus, bagas sa alam nila ito pala ang dapat kong lapitan. Amen? Ang ibang tao, kung sino-sino ang lalapitan pagdating sa mga problema at pagsubok. Itong dalawang ito, alam nila kung sino ang kanilang lalapitan. Dahil narinig nila ang tungkol kay Jesus. Naalala ko ang dalawang magnanakaw na nakapako kasabay niya. No? Ang dalawang magnanakaw na kasabay na pinako sa krus, yung isa doon ay kinilala si Jesus. Yung isa, kinakantsawan pa si Jesus. Ang sabi ng isa, kung talagang ikaw ang Mesiyas, iligtas mo yung sarili, pati na kami. Sumagot ang isang ito, ang sabi niya, hindi ka ba natatakot? Ang taong ito ay walang kasalanan. Mabuti pa tayo dahil tayo ang mabuti tayong parusahan ng kamatayan dahil tayo ay talagang nakagawa ng pagkakasala. Tapos, paano niya kinikilala? Sinabi niya sa Panginoon, isama mo ako kapag naghari ka na sa iyong paraiso. Amen. Sa sitwasyon na, paano nakilala niya si Jesus sa oras na yon? Dahil din sa narinig niya. Dahil din sa narinig niya tungkol kay Jesus. Kasi ang mga tao mismo doon, ang mga kontra kay Jesus, kung talagang ikaw ang Mesiyas, ang mga sundalo nandoon din. Kung ikaw talaga ang Mesiyas, iligtas mo ang sarili, gumawa ka ngayon ng himala. Ang taong ito na magnanakaw, pumasok sa kanyang isip, Mesiyas pala ito, tagapagligtas pala ito. Kaya nga, gano'n na lang ang kanyang pagkilala. Ina-acknowledge na si Jesus sa kanyang buhay. Kaya sabi niya, isama mo ako kapag naghari ka na sa iyong kaharian, sa iyong paraiso. Ang sagot ng Panginoon, ngayon din, isasama kita. No? Grabe yung magnanakaw na. Ngayon dito sa ating tinungayan ay ganon din, kinikilala nila si Jesus, ina-acknowledge nila si Jesus na ito ang taong makakatugon sa anumang problema at mga nangyayari sa kanilang buhay. Sa ating buhay ba, sa ating kapanahonan, ina-acknowledge ba natin si Jesus? Baka pagdating ng mga problema at pagsubok sa ating buhay, hindi natin ina-acknowledge si Jesus na itong ating Panginoon sa Kristo na kinikilala natin ngayon ay siya ang makakatugon sa anumang problema. Kung may karamdaman ka, alam mo siya ang magpapagaling sa iyong sakit at karamdaman. Amen? So dapat anong gawin natin? Kailangan kilalanin natin si Jesus. I-acknowledge natin siya sa ating buhay na siya ang lahat sa buhay natin, na wala tayong magagawa
kung wala siya. Amen po? Amen. So yan po ang una. No, i-acknowledge natin. At dito nakikita naman natin yan kung paano nila ina-acknowledge ang Panginoon Kristo. Lumapit sila. Amen po ba? At ganun din dapat ang ating gagawin kapag dumating ang iyong mga nararanasan sa buhay na hindi mo gusto, lumapit ka lang kay Jesus. Amen po? Kapag nagka-problema ka, lumapit ka kay Jesus. Amen. Kapag may kailangan kang salapi o pera, may sakit ka sa bulsa, ang magpapagaling niyan si Jesus. Hindi yung Bombay na uutangan mo. Wala kang dapat lapitan. No? Hindi tayo lalapit sa mga tinatawag nating may impluensya. No? Karamihan kasi tao ngayon, kung sino yung may impluensya tao, yun ang nilalapitan. Hindi ang Diyos. Subalit, ang pinaka-the best natin gawin kay Jesus tayo lumapit. Amen? At ang pangalawa, ang salitang kababaan ng loob. Humility. No? Ano bang connection nito? Lumapit sila sa Panginoon Jesus na may kababaan ng loob. Ang taong pinuno ng sinagoga na mamahala, si Jairo, ay may katungkulan. Subalit nagpakababa ang taong ito. Lumapit kay Jesus, nagpatira pa. Ibig sabihin, lumuhod o dumapa sa paanan ng Panginoong Jesucristo. Sa gitna ng kanyang katungkulan, hindi niya iniisip kung anong meron siya. Nagpakababa siya. Ganon din. Nagpakumbaba din ang babaeng dinudugo. Paano nilang ginawa ang bagay na ito na nagpatira pa sa harapan ng Panginoon? Sa ating buhay, ganyan din dapat. Kung mga may suliranin tayo, lumuhod tayo o dumapa tayo sa harapan ng Panginoon. At kung may pananalig tayo sa ating Panginoon Kristo, maski sa ating kapanahunan ngayon, na hindi man natin siya nakikita na. Dahil bumalik na siya, nandun na siya sa langit. So, paano tayo dadapa? Ano tayo magpatira pa sa kanyang harapan? Siyempre, kahit saan ka pwede ka magpatira pa, nasa kwarto ka o saan ka mang lugar, kausapin mo ang Panginoon. Lumapit tayo at magpatira pa sa kanyang harapan at sabihin natin ang anumang problema, ang anuman ang ating kailangan. Amen? Sasabihin natin, hindi yung minsan sasabihin natin, bahala na ang Diyos. Totoo yun, bahala na ang Diyos. Pero may gagawin tayo katulad ng ginawa ng dalawang ito. Amen po? May kababaan ng loob. At yan ang gusto ng Panginoon na tayo ay magpapakababa. Magpakumbaba tayo dahil sabi nga, ang nagpakababa ay itataas. Amen po? So nalulugod ang Panginoon. Na-touch ang Panginoon Jesucristo. Na-touch ang kanyang puso sa ginawa ng mga taong ito. Amen? Ganon din sa una, na-touch, dahilan kung bakit na-touch ang puso ng Panginoon Jesucristo dahil sa kanilang pagkilala kay Jesus. At itong pangalawa nga, dahil sa kanilang kababaan ng loob, na-touch o nahipok ang puso ng Panginoon at nahabag sa kanila. Kinahabagan tayo, di ba? Pag humingi tayo ng habag o awa sa Panginoon, kapag na-touch natin ang puso ng Panginoon Kristo, tsak yun, tayo ay tutugunin sa ating mga kahilingan. Amen po? So tandaan natin, kailan magpakababa tayo. Kanino man sa ating isikatao, sa ating kapwa, hindi tayo dapat magmamataas. Maging mayroon man tayo katungkulan, mayroon man tayo pinapanghawakang mga titulo, pero dapat magpakababa tayo. Katulad ng ginawa ni Jairo. Bagamat siya ay pinuno ng sinagoga, may katungkulan, subalit nagpakumbaba siya sa harapan ng ating Panginoon. At doon, dahilan na-touch
ang puso ng Panginoong Jesucristo. Ang pangatlo, mga kapatid ko sa Panginoon, ang salitang pagpatuloy, nagpatuloy, persistent. No? Ang salitang ito ay makikita din sa dalawang karakter na ating binasa. Ang babaeng dinudugo ay ang una-una si Jairo. Nung sumama ang Panginoong Kristo sa kanya, nagkaroon ng delay, abala. Sino ang umabala? Ang babaeng dinudugo. Kumarang at nagpatilapit sa harapan ng Panginoon. Diba? Nagkaroon ng delay doon sa sitwasyon na yan, na dapat nagmamadali si Jairo dahil ang kanyang anak agaw buhay. Diba? Sa ating pagbasa, ang kanyang nilapit niya, ang kanyang anak sa Panginoong Kristo dahil ito'y agaw buhay. Pero anong ginawa sa kabila ng may hadlang, sa kabila ng delay, ay nagpatuloy itong si Jairo. Ganon din ang babaeng dinudugo. Sa kabila ng kanyang kahirapan na pagpasok o makalapit sa Panginoong Jesucristo, hindi siya nasiraan ng loob. Hindi siya pinanghinaan. Dahil ang gusto niya makamit, ang gusto niya mangyari sa kanyang buhay sa oras na yun. Anong ganyang ginawa? Nagpatuloy na makalapit sa Panginoon sa kabila ng napakaraming tao. Dahil sa ating pagbasa, sabi nga, napakaraming taong sumunod sa Kanya. Halos maipit na nga ang Panginoon Kristo. So, anong ginawa nila? Tuloy-tuloy lang. Amen? Nagpatuloy sila. Hindi sila nasisiraan ng loob. Amen? Sa ating buhay, ano bang aral? Dapat tuloy-tuloy lang tayo. Ano mang delay ng ating mga kagustuhan, ano mang antala nito, hindi mo man natanggap, ang gusto mong matanggap sa buhay mo, huwag kang mawala ng pag-asa. Magpatuloy ka lang. Amen? Patuloy ka lang dumalo sa gawain ng Panginoon. Patuloy lang tayo dumalo. Di ka man answered prayer ngayon. Di ka man answered prayer sa isang buwan, sa loob ng isang buwan, sa loob ng isang taon. Ano gagawin mo? Hihinto ka na? Di ka na magpatuloy sa paglapit sa Panginoon? Dahil itong ginagawa natin, mga kapatid ko sa Panginoong Jesucristo, yung ginagawa nating gawain ito, yung ginagawa nating prayer meeting na ito, yung ginagawa nating pagninilay ng mga salita ng Diyos, ay paglapit natin sa Panginoon. Amen. At kung sa loob ng 1 taon, 2 taon, hindi ka pa answered prayer, ihinto ka na. Hindi mo matatanggap ang pangailangan mo. Amen? Hindi mo matatanggap. Katulad ko rin, natuloy-tuloy akong nanalangin sa Diyos. Nung aking anak na nag-aral sa pagkasiman, nung pagka-graduate, imbes na bangko ang sakyan, iba ang sinakyan. Nag-uwi ng malaki ang tiyan. Jesus, mamisit sabi ko, bakit nagkaganito naman ang anak ko? Pagkatapos. So, di ko ako sinasahan ko. Pero, ano ginawa ko? Nag-pray ako, lumapit ako sa Panginoon. Tuloy-tuloy. Sa kada araw na aking buhay, Lord, pasakayin mo po ang anak ko bilang seaman. International, hindi inter-island. Kasi sabi ng mga kapitbahay namin ng mga seaman, anak ko, di makakasakay ang anak mo. Ang hirap kaya sumakay ngayon. Kailangan mag-inter-island ka muna. Sabi ko, hindi. Mag-inter-island ang anak ko. Mag-international na agad yan. Imposible, sabi nila. Tumatawa pa sila. Tumatawa sila sa akin. Imposible. Bakit naman imposible? May backer ba kayo? Meron. Sabi ko gano'n. Sinong backer nyo? Malakas ba? Pinakamalakas. Sabi ko gano'n. Sino? Si El Shaddai.
Lalo silang tumawa. Ganyan ang mga tao makamundo. Pero ako di ako nasiraan sa kanilang mga sinasabi. Amen. Tuloy-tuloy ako. Nagpatuloy sa pagdarasal, nagpatuloy sa paglapit sa Panginoon na isang araw diringgin niya ang aking panalangin. Isang taon lumipas, hindi pa rin ako answered prayer. Pero tuloy-tuloy pa rin. Hindi ako nasiraan ng loob. Eksaktong isang taon kalahati, tinugon ng Diyos ang aking kahilingan. Sumakay siya ng barko, international na agad. Amen? So, huwag tayong masiraan. Di man tayo tinugon agad ng Diyos. Huwag tayong masiraan ng loob. Magpatuloy lang tayo. Kailang persistent tayo sa ating pananalig pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po? Nga pala, natutuwa ako ngayon. Matagal-tagal ako din nakabalik. Ngayon pala, nag-improve na. May mga sumasayaw na pala dito sa... Galing, no? Nagulat ako. Kasi dati wala yung gano'n sumasayaw. Doon talaga ganyan ang dapat gawin. Pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos. Si ano nga si David nga si Haring David, ang pagsamba niya, nagpabalintong-balintong. Nagtatambling-tambling. So, ano magagawin natin para sa Diyos ay nalulugod ang Diyos sa atin. Amen? So, yan po mga kapatid ko sa Panginoon. Ang pangatlo ay persistent. At ang pang-apat, mga kapatid ko, ay ang salitang positive. Positibo. Sa kabila ng kanilang naranasang hadlang, positibo pa rin. Hindi sila nasiraan sa kanilang nararanasan. Positibo lalo na si Jairo na naglalakad pauwi kasama ang Panginoon. Ang sabi nung nasa kapaligiran, wala, patay na ang bata. Patay na ang bata, huwag mo na abalahin ang buhok. Pero sila apektado. Ang Panginoon hindi pinansin ang mga sinasabi nung nasa paligid. Ganon din si Jairo, tuloy-tuloy. No? At ang mga taong negatibo, pinaalis ng Panginoon. Hindi sinasama doon sa pagpasok sa loob ng kwarto kung saan nandoon ang bata. Ang sinama ng Panginoon, ang magulang at ang tatlong alagad. Kasi mahirap, pag nagsama ka ng negatibo, hindi kikilos ang himala ng Diyos. Amen. Paano kikilos ang himala kung halimbawa nag-pre-over ka, positibo ka na gumaling ang taong ito sa pananalangin mo. Ang kabila naman, may negatibo, hindi mangyayari yan. Magkukontra, so hindi magkaroon ng katugunan ng iyong panalangin. Pagka negatibo, lisod yun. Pag negatibo, permi. Digil ka mo asinso sa buhay. Amen? Naalala ko tuloy yung aking biyanan. Aking bayanan. Nung inatake, nandoon ako. So, pinag-i-order ko. Medyo isang linggo na yun na nakaratay siya. Pinag-i-order ko ngayon sa pangalan ni Jesus, dugtungan pa ang buhay ng aking biyanan na lumahod pa ang kanyang buhay. Ang mga anak nasa paligid, sige na tayo, kami ng bala, huwag ka na mag-alala, umalis ka na. Dito, mas marami ang umano na kumontra sa panalangin ko eh. Marami ang kumontra, patay ang aking biyanan. Paano ba nang negative yung ka? Sa pangalan ni Jesus, dugtungan mo pa ang buhay ng aking biyanan. Ang sagot ng mga anak, ilan sila? 4. Sige na tayo, huwag ka nang mag-alala. Kayang-kaya na lang. Wala. Mamaya-maya, tigo ang aking biyanan. So, doon ko nakikita na kapag negatibo, wala talaga. Katulad dito sa ating tinunghayang pagbasa. Mga negatibo ang nasa paligid.
Kaya pinagtatawanan kanila ang Panginoon nung sinabi na hindi patay ang bata, natutulog lang. Anong ginawa nila? Nagtatawanan. Sa totoo, sa kanilang panahon, may bayaran. Yung nakita nung, di ba, may nagtatangis, umiiyak. No? Sa kanilang panahon, may bayaran na para umiyak kapag may patay. Parang mga Chinese na ugali na bayaran. Naman, 1,000, umiyak ka na ng umiyak dyan. Magtatangis kaya. Tingnan mo, hindi talaga totoo yung pag-iyak nila kasi nung sinabi ng Panginoon na hindi patay ang bata na tutulog lamang, biglang nagtatawanan. Meron bang ganun umiiyak tapos biglang tatawa? So, yun mga bayaran kasi. No? So, mahirap kapag negatibo ang ating mga maging kasama. Amen po ba? So, hindi sinama ng Panginoon ang mga negatibo doon sa kapaligiran. Pinili lang niya ang mga positibo, ang ama ng bata at ang tatlong alagad. Sa ating buhay, dapat positibo tayo lagi. Amen? Positibo tayo, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. May karamdaman ka man, may naramdaman ka man kahirapan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Positibo kang tumanaw, positibo ang iyong pananaw, na alam mo, bibigyan ka ng solusyon ng Panginoon sa buhay mo. Alam mo, ikaw ay pagagalingin ng ating Panginoon Diyos. Amen po? Ang panglima, at ito po yung pangtapos natin, ang salitang pananalig of faith. No? Mayroong pananalig sila tayo sa Panginoon sa Kristo. Amen? Sinabi niya sa babae, sabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananalig. Amen. So, kailangan sa buhay natin nandoon ang ating pananalig, pananampalataya. Huwag tayong mawalan ng pananalig sa gitna ng ating mga suliranin. Sabi kanina sa inyong kanta kanina yung skill, no? Pero sa akin, iba ang lyrics nun. Sa gitna ng alon at bagyo, di manangamba ang puso ko. Diyos ka at hari ng buhay ko, panatag ako dahil sa'yo. Yun! Oh, panatag tayo dahil mayroon tayong Diyos na patuloy natin pinanaligan, na alam natin hindi tayo niya pababayaan. Amen po? So, dahil sa kanilang pananalig, na-touch ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Amen? So, sa ating buhay, dapat matouch din natin ang Panginoon sa ating paglapit sa Kanya. Who is to ponder, mga kapatid ko sa Panginoon, mga puntos na dapat tandaan, ito ay una, pagkilala o acknowledge Jesus in your life. At ang pangalawa, humility o kababaan ng loob sa harapan ng Panginoon. At ang pangatlo, persistent. No? Magpatuloy lang tayo sa ating pananalig, pananampalataya o sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon Jesucristo. At ganoon din, ang pangapat ay maging positibo tayo sa ating pananaw sa buhay na ito, na tayo'y laging kasama o tayo laging sinasamahan ng ating Panginoon. At ang lima, yung pananalig natin ay hindi dapat mawala. Anumang mga pagsubok, mga pagsulay sa buhay na ito, patuloy tayo mananalig sa ating Panginoon Jesucristo. Tumayo na po tayo, mga kapatid ko sa Panginoon.